Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. First and foremost, mapapasalamat tayo kay Edgar Nemo sa maganda nating background. Edgar, salamat po talaga for always sharing your creativity to me. At ito na kabibig ha, kung tungkol naman sa sharing kabibig, nagsalita, nagpasabog, nagbulgar ng malaking sikreto ang asawa ni Tad Baldwin. Remember, yung Coach Baldwin ba? Oh, yung Coach Baldwin ng Ateneo Ateneo talaga. Marami kasing gigil ngayon sa Ateneo, mga kabibig. Sa nangyari ni Rene ba? Ni Rene? Di ba yung basketball player? Nako kabibig, ang asawa ni Tad Baldwin na si Effie Baldwin nagpasabog ng sikreto na sisira sa buong Ateneo. Naku, Ateneo. Nag-remind na pala itong si Effie Baldwin sa inyo sa kung anong karahasan na nararanasan nila pero deadma pa rin kayo. O eto na ang nangyari. Ito kabibig ha, panoorin natin. Oh, grabe kabibig. Uy, na-shock tayo kabibig. Oh, eh. Parang ang Panginoon na ba, parang divine intervention talaga ang nagbibigay, diba? Magbibigay talaga ng tulong para makamit ang hustisya para kay Rene Barbitua. Na-mispronounce ko yung pangalan, pasensya na kayo kabibig ha. Pasensya na namin. Na-mispronounce ko kasi gigil ako sa Ateneo at kay Coach. Oy. Sabi ni Effie Baldwin, share ko sa inyo ha. Ito, pero may video tayo later, i-share ko din sa inyo. Alam naman natin, chismusa nating lahat. Pero chismis with evidence. Ito paulit-ulit kong sinabi sa Ateneo University na hindi ligtas ang mga bata sa paligid niya at tungkulin nilang alisin siya. Pero hindi nakinig ang Ateneo, mga kabibig. Grabe mga kabibig. Oy. Klaro na kaayo. Iliko pa dyan ang istorya, Coach. Surrender na lang, you made a wrong decision. Her statement is very alarming. Why Ateneo University did not investigate or maybe talk to Effie to hear a first-hand information about Tab, her husband. There's more to what the wife wanted the public to know. Well, words coming from the mouth of the wife is credible compared to other personalities. O, Ateneo na, kumusta na? Justice. Abangan natin ang buong istorya. Keep away from children. Alam ng asawa kung ano ito, kaya humiwalay siya. Well, makita naman sa naong sa poker face kayo si Coach. So, sa Ateneo, obvious negligence. Hala, lagot ka ngayon, dapat kang makulong kalbo. Yan, kabibig ha? This is proof that Tad Baldwin is, delikadong coach. Kabibig. Naku, grabe. Kawawa si Rene kabibig noon. Naiyak ako kabibig. Kasi, para sa isang, sa isang anak, sa isang magulang, na yung anak ay nangarap ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. After 5 years, uuwi ako para maranasan natin ang ginhawaan sa buhay. Itong napili kong profesyon, itong napili kong talent, ang sasalba sa kahirapan natin. Pero anong ginawa? Diba? Ang Ateneo, kumusta na? Oh, ito kabibig ha. Panoorin natin ang video kabibig ng Revelation. Ito. Hello. My name is Effie, and I have been married to Tad Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tad for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids
were not only predictable but preventable. Oh, The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. hala ka. Kabibig. Ito oh, in early 2020, I had to flee away from Tab for the safety of myself and my kids. When Tab talks about family, he does not represent me or my kids. I repeatedly told Ateneo University that children are not safe around Tad Baldwin and that it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus. The university proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. So bale, ang university hindi naniwala kay Effie Baldwin. Nagbigay na ng alarma si Effie Baldwin, oy, Ateneo ha, bibigyan ko kayo ng ano, kung ano talaga itong si Tad Baldwin. O, kailangan maalis si Tad Baldwin. Sa campus nyo, mahirap na. Baka magkaroon ng something-something. Pero anong ginawa ng university? Si Effie Baldwin pa ang minasama. Nag-launch pa sila ng campaign of intimidation and silencing. Tiniraan si Effie Baldwin. Oh, pinamukhang hindi totoo ang mga sinasabi ni Effie Baldwin. Yun ang pagtulong ng Ateneo University kay Tad Baldwin. Ito na ha, the death of your kids are not only predictable but preventable. So kung ano yung nangyari yung nangyaring pagkamatay ng yung mga anak are not only predictable pero pwede pa siyang ma-prevent. The bodies of your kids are still warm and he is talking about moving on. Uy, grabe naman. Yung baka chinek, yung katawan, ay, warm, mainit pa. Pero sabi ni Tad Baldwin, oh, move on tayo sa next activity. Baka ganun. That is terrible. Please believe him. Hala, grabe. Grabe naman yung, huy, halo mo. Mabasa na, marinig natin itong impormasyon nga ito ba, galing sa asawa ni Tad Baldwin. What if makita ang video ito sa pamilya ni Rene? Ano kailang mararamdaman? Sana binito. The deaths of your kids are not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm and is talking about moving on. Wow. Mag-move on na tayo. Wala na nangyari. Dead na yan. Oh, wala. Ganon. Hala. Don't be, grabe kabibig. Na-shock ako kabibig. Oy, kawawa talaga, no? Ang pamilya ni Rene, no? Nakakaawa talaga kabibig. Yung iba nagsabi, move on na lang tayo. Ganon talaga ang nangyari. Uy, hindi madaling mag-move on. Sa inyong mayayaman, madaling mag-move on. Pero sa aming mahihirap, hindi. O, ito ang mensahe ni VP Sara hinggil sa nangyari ni Rene. At sino ba ang dapat managot? Ni Rene Baterbonia, sino ang dapat managot, VP Sara? Ano ba ang pwedeng wala na lang managot? We need justice for this young individual na talagang dreaming to provide good shelter, to provide stability sa pamilya. Ito kabiban, kinig tayo ha. Vice, what are your message or your thoughts on the tragic passing of Rene Baterbonia? Sorry. Unang-una nakakalungkot na ganun yung nangyari no sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko kulang na kulang yung response ng Ateneo Correct. sa nangyari. Correct. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila
sa pamilya at Hindi. pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang na Malaki talaga, paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari, no? Ito ay pagkamatay ng isang Correct. estudyante. Will you be joining the call for justice, ma'am? Of course, yes. Oo. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Correct. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. Masakit So talaga ayaw ko yung gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Bibisita ka, ma'am? Sa ADU? Talking about bisita, yes po. Bumisita po si VP Sara sa burol ni Rene. I think kagabi, bumisita si VP Sara sa burol ni Rene Baterbonia, mga kabibig. At meron mga pictures pa na kalat na kalat ngayon kung paano binigyan ng pagbigay ng simpatya ni VP Sara sa pamilyang Baterbonia, kabibig. Ito kabibig, si VP Sara ito nagpunta. VP Sara visits Rene. Malaysia. Ito pa kabibig, nandyan si VP Sara. Sa Lamay. Yan. I think kasama yan si Man Scarpio at anak ni VP Sara na MVP din sa basketball. Yan kabibig. Nakakalungkot. Isipin. Isang binatilyo, naghahangad na maganda sa buhay, mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya, masisira lang sa negligence, sa hindi magandang protection, security na ibinigay para sa kanya. Sana makamit ng mga Baterbonia ang hustisyang hinahanap nila. Sana as parents ng mga parents, huwag niyong hayaan na yung mga anak niyo sasali-sali sa mga ganitong event. Make sure talaga na nakasunod pa rin kayo kahit malalaki na yan. Kasi kagaya nito, hindi natin alam kung ano ang mga sitwasyon, hindi natin alam kung anong pinaghihirapan nila doon. Diba? Yung sabi iba nga, kasi may parents permit, kahit na yung parents permit na yan, diba? Kasi pag makapirma na ng parents permit, parang sabihin na ang eskwelahan, wala nang ang eskwelahan, kung ano mangyari sa bata, wala nang pananagutan. Hindi ganun man kabibig, Parang unfair naman yan, knowing na pinaubayan yung mga anak mo sa eskwelahan, tapos mag-parents, permit pa ka, or ano ba yan? Diba? So yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Grabe ang pasabog ni Effie Baldwin laban sa kanyang asawa na si Tad Baldwin. Again, sinabi niya dito, I repeatedly told Ateneo University that children are not safe around Tad Baldwin and that it was their duty to remove him. I urge them to move him away from the campus. The university proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. So, pinapatahimik siya, ini-intimidate siya para hindi magsalita. Pero ngayon, baka nakonsensya siya, naawa siya sa pamilya, kailangan niya magsalita. Naku. Ateneo, ano naman ang official statement yung hinggil dito sa mga, paratang ba ito? Or katotohanan ba itong ibinulgar ni Effie Baldwin? Sana,
maglabas ng statement si Tad Baldwin at ang Ateneo University hinggil sa pasabog ng mga sikreto ni F.A. Baldwin na makakasira talaga sa imahe ng Ateneo University. Kasi sinabihan na pala ni F.A. Baldwin ng Ateneo na masisira talaga ang mga anak nyo. Kaya, tanggalin nyo na yan si Tad Baldwin, pero ang ginawa ng Ateneo, si F.A. Baldwin pa ang siniraan. Naku. Ano sa palagay ng kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.